na 'pag maliligo ako malamig ang tubig, paglabas ko ng banyo malamig. Oh, yung mga gano'n naisip niyo ba 'yun? Kailangan 'pag maliligo, dapat yung water na komportable para sa kanya, warm. Tapos kung air condition room ang kanyang kwarto na, pinaglalagian, i-off niyo na agad. Huwag yung kung kailan nakalabas siya ng banyo tsaka niyo lang i-off. Kung puro bintana naman 'yan, i-off ninyo. Kung 'yan naman ay ano, walang kasi may mga bahay minsan na wala talagang private room. Make sure na siya ay walang kasama kasi ayaw nila nun. Alam pa rin nila no na yung nahihiya pa rin sila. Maraming factors kasi na magiging reason para matanda ay hindi mo ma-convince maligo. Okay, so mamaya explain ko rin yan, ha? Another thing is apathy or indifference, walang pakialam. Ayan, no? Kawalan ng gana sa mga activities, lack of motivation. Irritability, mabilis silang mainis sa magalit. Sa anong dahilan? May reason eh. Mabilis magbago ang mood at kawalan niya. Pasensya. Agitation or aggression, palaaway, laging galit. Mabilis sa paglalakad, pagsasalita sa kwarto, lalo na pag hindi makatulog sa gabi. Naku, lakad, hanggang sa labas-pasok ng pintuan ng kwarto at ibabagsak pa yung pintuan. Ano pa, pagsigaw, pagtanong ng paulit-ulit, nag-iingay siya na pati kapitbahay na bubulabog. Okay? Ang sikreto dyan, huwag niyong patulugin sa araw na sa gabi, mahimbing yan. Okay? Mami, explain natin yan. May remedyo dyan. Okay, disinhibition, pagbibigyan ng komento na hindi na ayon, pagkukwento ng mga pinaka-pribadong mga bagay, sobrang pagkikipagpalagay yung loob sa mga hindi kakilala, labis sa pagkain, labis sa pagwalda sa pera. Sa makatuwid, ang mga matatanda na may dementia, Alzheimer's, wag natin palalabasin ng bahay. Kasi akala nila, lahat na lang ng kausap nila ay kamag-anak, kaya sobrang kapalagay ang loob nila. At kung may pera man yan, nabitbit, naku po, ipamimigay niya yan. Tignan nyo, pagbalik niya sa inyo, wala nang laman ang wallet niya. At swerte na lang kung makabalik pa yan, baka yan po ay naligaw na, napunta na sa ibang lugar. Alam nyo, meron ako isang friend ang ginawa nila, naglagay ng CCTV sa loob ng bahay, sa mga kwarto, at saka dun sa may garahe. Para na monitor nila, they can monitor the whereabouts of the patient. Alam nila kung nasaan. Tsaka alam din nila, nakikita nila kung saan naglalagay ng gamit ang matanda. Dahil kapag meron siyang nilagay na isang bagay, hindi niya mahanap, nagwawala yan, galit na galit siya. So yun isang factor kung bakit ang matanda, bigla na lang yung sabing outburst anger. Kasi may reason kung bakit. At hindi na niya maalala kung saan niya nailagay. Appetite or eating problems. So there are appetite problems or eating problems. Andiyan yung pagbabago sa timbang kasi wala na sa ayos yung kain niya. Minsan walang gana, kaya minsan naman ay kain ng kain. Nighttime behaviors, ano po yun? Hirap matulog, mabilis na magising, pagising-gising sa madaling araw, at labis na siesta sa araw. Kaya nabanggit ko kanina, si mother mo, si father mo, wag mong patulugin sa araw. Hanggat mari meron kayong gagawin, hanggat mari meron ka nakahanda everyday, mag-iisip ka ng mga bagay na pwede niyong gawin kasama siya na sa ganun malibang at hindi antukin. Kahit antok na antok yan, ako mag-ready ka dyan ng chess, mag-ready ka dyan ng baraha, yung mga playing cards, mag-ready ka dyan yung pang-paint, okay, pang-drawing, paggawa ng clay, anything na maka-divert na attention niya, maging energetic siya, hindi siya makatulog. Para pagdating sa gabi, oh my God, tulog na tulog. Hindi ka man sarap din ang tulog mo kasi si patient mo is tulog na tulog. At pati mga kasama sa bahay, hindi affected. Pati kapitbahay, masarap din ang tulog. Okay?
Motor disturbance or disturbances. Pagala-gala, paikot-ikot, pagalong ka sa mga bagay na tanong mo na yan yung hinahanap mo, hindi naman niya masabi sa'yo kung ano hinahanap niya. Mabilis sa pagkilos, pagsasalit, paglalakad. Hindi mapakali, ang daliri palagi ginaganyan. Okay? Kasamang may anxiety rin yung gano'n eh. Hallucination. Okay. Ano pinagkaiba ng hallucination sa illusion? Hallucination is like this. Meron siyang naririnig na bumubulong sa kanya but in the real sense of the word, wala naman. Meron siyang sinasabing nakakakita siya doon ng ng demonyo, may sungay o something like that. Hindi naman totoo. Pag sinabi mong hallucination, it is the absence of object. Okay, take note ha. Hallucination, absence of object. Ano naman ang pinagkaiba niya sa illusion? Pag sinabi mong illusion, presence of object but misinterpreted. Okay, very good example. Nag-offer ka ng carbonara. Okay, yun yung ano niya, merienda niya. Hindi niya kinain. Bakit? Ang tingin niya sa carbonara ay ubod na puti, mga bulating puti. Nakuha nyo? So that is illusion. Sisigaw yan, matatakot yan. O hindi man, si kasambahay, naglinis, nagkataon na nandun si Mrs. Smith na elderly, lumitaw ngayon yung mga kawat ng kuryente doon sa gilid ng sofa. So yung mga doon, yung mga wirings doon, kulay itim. Nagsisigaw siya. Ano sabi niya? May ahas, may ahas, may ahas. So that is illusion. Presence of object but misinterpreted. That is illusion. Hallucination, absence of object. Pero ini-insist niya, hindi, may naririnig ako. Sabi niya sa akin ganito eh. O ayan, lalapit na siya sa akin, sasakalin ako. Ayan na siya. Wala naman. Sa pagkagano ng case, what will you do? Sumisigaw na si pasyente. Yakapin mo siya. Huwag po kayo mag-alala, huwag kayo matakot. Nandito po ako. Safe na safe po kayo. Nandito po ako. Ganon. Okay? Huwag mo sasabihin na, arte nitong matandang to. Wala naman eh. Arte mo matanda ka. Hindi ahas yan. Kuryente yan. Non-therapeutic approach. Lagi mong ipaparamdam sa elderly na safe siya sa'yo. Yung nararamdaman niya, address the feelings or emotions of the patient. Huwag ka mag-focus na sa kung ano yung sinabi niya. Kasi it will only escalate the situation. Magwawala lalo yan at magagalit o mag-iiyak. Pag ganyan, nakaramdam ng takot, sumigaw, lapitan mo. Masimilikod niya, huwag po kayo mag-alala, nandito pa ako, safe na safe po kayo. Ilabas mo siya. Okay? Labas mo siya. Then later on, pa-realize mo, okay, kasi sa mga matatanda, yung mga nag-uulanin, nagkakaroon na lucid interval ang utak nila. Ibig sabihin na, yung moment na maayos yung pag-isip nila. Explain mo na sa kanya, ma'am, hindi po to ahas, ito po ay mga kawat ng kuryente. Ganun yun. Ito po ay carbonara, hindi po ito ubod ng puti. Okay? What about delusions? Matinding paniniwala na walang katotohanan o walang basihan. False belief. This is yung illusion, hallucination, delusions, nararanasan din po yan ng mga psych patients. At hindi lang psych patients, nararanasan din yan ng mga tao na na-over sa drugs. Yung mga prohibited drugs, no? Like yung mga cocaine, paggamit ng marijuana, paggamit ng basta yung mga hindi acceptable, no? Nakakaranas din sila ng hallucinations, delusions, and illusions. Okay? Yung lasing, ano napapasin sa lasing? Yung mayabang na lasing. Lalabas ang kalya, may dalang itak, ano? Di ba sabihin, ay, labas ka yan! Sinong matapang dyan, ha? Labas! Labas dyan. Ang yabang niya, di ba? Nagkakaroon siya ng delusion. Hindi niya alam yun. Pag naimasmasa niya, wala na yung effect ng alcohol sa brain niya. Tanong mo sa kanya yung ginawa niya yun, hindi niya yun matandaan. Okay? So let's continue.
Elation or euphoria. Labis na kasiyahan, labis sa pagtawa ng wala sa lugar, higit na paniniwala tungkol sa sarili na wala namang katotohanan. Severe depression will lead to melancholic situation. Okay? Sobrang lungkot na noon na ang extreme noon, melancholic situation. Okay? Dito naman, sa sobrang kasiyahan, sobrang pagtawa, elevated yung energy niya, euphoria naman ang tawag dyan. Okay. So, yung mga binanggit ko, balikan natin. Ano nga ito? Pinicturean nyo ba? Nandiyan pa ba kayo? Yes po.